Good morning, everybody. Yan, marami pong salamat sa mga bumate. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mapagpalang araw ng linggo. Sa kabila naman, maganda ka sa umaga. At sa harapan naman po, sabihin nyo, ang gwapo nyo sa umaga. Yun po yung joke. Pero again, mapagpalang araw ng linggo sa atin lahat. Welcome po sa ating service ngayong umaga. And hope, samahan niyo po kami sa panalangin na magkameron na rin tayo ng afternoon service. So today, nasa ikatlong yugto na po tayo ng serye, which is binuksan po natin ang serye natin at pinamagatang The Road Out. And nasa libro po tayo ng Exodus. At kung titingnan po natin ang librong Exodus, yung Greek word meaning, ibig po sabihin ng Exodus, sa Greek word, ang ibig sabihin po ay going out or daang palabas. Hindi po dating daan, pero daan palabas po. Ibig sabihin po, ito po yung libro na kung saan makikita natin na ang Panginoong Diyos ay ang gusto niya ang kanyang mga tao ay makalaya. Hindi lang makalaya, but also makaalis po dun sa lugar ng Ehipto. And we know what happened po na 400 taon ang nakalipas when the time ni Joseph the Dreamer, na alam natin yung 7 years of prosperity and 7 years of famine. And after 400 years, napapunta po ang 12 tribes of Israel. At nung nakarating po sila doon, dumaba po ang panahon at nalimutan na po yung ginawa ni Joseph. And nung dati po, sila po ay kilala, tinatrato sila ng maganda dahil nga po nalimutan na yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng mga taga-Ehipto. Anong nangyari po, sila po ay talagang pinaparusahan. Hindi lang po pinaparusahan, inaapi, kinakawawa. May kakilala ka ba na mukhang inapi? Tingnan mo yung katabi mo. Pero despite of what happening, makikita po natin doon na ang Panginoong Diyos ay hindi niya nalilimutan ng kanyang mga tao. Dahil makikita po natin doon, ang dami po talagang pinagdaanan po nila. And even ito, yung last week po, pinag-usapan natin yung plagues or yung salot. Diba yung plagues po, abutin ng 10 plagues. May nagsabi po sa akin, sabi ni Jansen, Pastor, sa kapanahonan ngayon, 11 na yung plagues. Ano yon? Sky plagues. Wala talaga. O yung salot. And unang salot po na ginawa ng Panginoong Diyos ay yung ginawa niya yung Nile River, itinurn niya into blood. At after niyang i-turn into blood, dahil nga po ang tigas ng ulo ng Pero, ang ginawa pa rin po niya, nagpadala po siya ng pangalawang salot. Yung dumami po ng sobra yung palaka. That even doon sa mga bahay na tinitira nila, yung tinatawag na security place ng mga opisyal, ng paraon, wala po siyang kahit lahat nakakapasok pa rin po yung palaka. And hindi lang po yon, dahil doon sa sitwasyon na yon, si Pero parang nag-compromise siya na sabi niya, o sige, Moses, ipag-pray mo ako. Pag-prayan mo na mawala itong lahat ito and palalayain ko na kayo, yung tao niya o yung mga Israelita. Pero after niya mag-pray, again, hindi pa rin niya pinalaya yung mga Israelite. Kaya nga po umabot ng 10. At yung ikatlo, yung ginawa niya po dito, yung lamok naman po. That even the magician o yung mga kasama nung Pero, nakikipaglaban pa sila sa kapangyarihan ng Diyos. Pero dito po, for the first plagues, second, third, fourth, fifth, hanggang ika-10 plagues po o ika-10 salot, ipinaunawa at ipinaintindi ng Panginoong Diyos na ako ang makapangyarihan sa lahat, above all. And
How about naman po sa atin? Parang gano'n. Same thing. Ito po yung gusto ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin. As we tackle this book of Exodus, maintindihan po natin na we are all part of the slavery. Maaari yung slavery naman tayo, hindi katulad nung nangyari in the Exodus. Ito yung parang nasakop mismo talaga sila yung bansa ng Israel. Pero maaari sa atin pong part ay yung tinatawag na kasalanan. But again, when Jesus came here on earth, tunay po na kinuha niya ang ating mga kasalanan upang po ay tayo makalaya. So, can we all stand up and let us read the Word of God for today? Pag-uusapan po natin ngayong araw na to, God's grace over His people. Sabihin nyo nga po, God's grace over His people. Exodus 8:20-24. Sinabi ng Panginoon kay Moses, bumangon ka ng maaga bukas at abangan mo ang Paraon. Habang papunta siya sa ilog, sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko. Paaalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila papaalisin, papadalhan kita ng maraming langaw, pati ang mga opisyal ng mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo at matatabunan ang mga ito ang lupa. Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen, kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupain iyon. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa inyong mga mamamayan. Ang iwalang ito ay mangyayari bukas. Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Paraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal, at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Egypt. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Unang-una, dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw, Jesus, ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang punin ang aming mga kasalanan. We pray bilang iyong mga anak because of what Jesus Christ did. We pray, God, that we are truly set. And Lord, bilang iyong mga anak, Panginoon, bilang iyong mga anak, dalangin namin, maunawaan namin ang iyong grasya na patuloy na nananalatay sa amin. And we pray that yung mabuting balita na meron kami, allow the God, the Holy Spirit, to move in us so that we can be effective witnesses to all, God. Dalangin namin na ang Diyos ng Banal na Espiritu ay patuloy na maggabay sa amin, magtama sa amin. Even Lord, turuan kami sa oras na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Let's everybody say Amen. So, again, we know the background. Tunay po na pinakita ng Panginoong Diyos that siya ang pinakang makapangyarihan sa lahat. First plague, or unang salot, ikalawang salot, at ikatatlong salot. Well, bakit nga ba Nile River yung una niyang tinira dito? Again, meron kasi nga parang yung puso ng mga Israelita at puso ng mga taga-Ehipto, meron na silang ibang Diyos. Kasi habang yung mga Israelita ay 400 years ba namang sumama sa mga Ehipto, yung mga katuruan, yung kaalaman na meron po sila, ay akala din po nila na ito yung tama. Which is, may idolatry po na nangyayari. So yung pinakita po natin yung Diyosan ng Ehipto, si Hapi, Heket, at si Geb. Si Hapi, yung tinatawag nila na ito yung nagpro-provide ng lahat-lahat. Si Heket naman, yung merong itsurang palaka,
inaano nila na ito naman daw yung sa fertility. Kaya maraming ani, kaya nagkakameron ng panibagong buhay, ito ay dahil gawa kay Heket. Yung isa naman po, sige, parang talking about the ability, strength of men. And again, lahat po ito ginawa ng Panginoong Diyos ng salot para maintindihan nila yung sinasabi niyong Diyos-Diyosan ay magkakaunawaan kung sino ba ang tunay na Diyos. Eh sino po dito nananampalataya ka sa tunay na Diyos? Ay ginaman po. Pero pag minsan dumating na ang malapit ng mag-Christmas, di ba sumisilip na si Jose Marichan? Or malapit na magbagong taon, sino dito bumibili ka ng maraming prutas para swerte? O sino dito, parang yung mga polka dots? Parang kung titingnan natin bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng Diyos, akala natin wala tayong ibang Diyos-Diyosan. Pero when we look into our heart, sabi doon yung puso daw po natin ay puso na nag-manufacture or factory ng maraming idolatry. Maaari ito ay yung pinagkakakitaan mo, kayamanan. Maaari ito ay yung kalusugan mo. Or maaari ito yung relationship mo. Or kung ano-ano pa. Ako parang sa akin, yung gandang lalaki ko. Wala na ako ibang mai-joke. Ano yun lang? Yun na lang ang lagi. Pero honestly, ako kahit po ako pasok, walang excuse. Tama ba? Kahit po ako, sabi nga daw po kung sino na yung magiging priority mo at nauna sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ito po yung idolatry na meron tayo. And today, kahit po yung mga plagues na kasunod po doon, may katumbas po na Diyos-Diyosan po yon. Pero hindi po ako magpo-focus ngayon doon sa mga Diyos-Diyosan. Pero magpo-focus po tayo doon sa puso ng Panginoong Diyos, sa kanyang mga tao at sa mga sumasampalataya sa kanya. Sa panahong ito, paulit-ulit na binala ng Diyos ang paraon na magpapadala siya ng salot bilang bunga ng pagmamatigas nito. Again, makikita po natin for the 10 days, lagi pong ang puso ng paraon ay matigas. Bakit? Tinanong ko ito sabi ko, bakit nga ba tumigas yung puso ng paraon? And makikita natin doon sa isang verse, sabi ng Panginoong Diyos, gagawin ko to para maparusahan yung mga umaapi sa kanyang mga tao. And the same time, gusto niyang ipakita sa kanyang mga tao kung gaano siya kabuti bilang Panginoong Diyos. That's why ito pong 10 salot po ay dumating. Pero kahit dumating po yung mga salot, matigas pa rin po yung puso ng paraon. First point po na gusto kong point out, God's judgment upon the hard-hearted and ungodly. Paano ba magparusa ang Panginoong Diyos sa matitigas ang puso at hindi sumusunod sa Panginoong Diyos? Unang-una, nagpadala po ang Panginoong Diyos ng mga langaw. Kung hindi mo sila papaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal ng mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo at matatabunan ng mga ito ang lupa. Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng paraon at sa mga bahay na kanyang mga opisyal at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Hindi lang po yun, nagpadala rin po siya ng peste sa hayop. Padadalahan ko ng
nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid, kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Exodus 9:3. Hindi lang po yung livestock. Yung ika-anim po, yung pong boils o yung sakit sa balat. Sinabi ng Panginoon kina Moses, Aaron, kumuha kayo ng ilang dakot dabo sa pugon at isasaboy ko ito. Saboy ito ni Moses sa hangin sa harap ng Paraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto at dahil dito tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop. Verse 10, kaya kumuha ng abo sa pugon si Moses, Aaron at tumayo sa harap ng Paraon. Sinaboy ito ni Moses sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang salamangkero ay hindi makaharap kay Moses dahil tinubuan din sila ng mga bukol katulad ng sa lahat. Again, makikita po natin dito na every time, every moment, nagpapadala po ang Panginoong Diyos ng mga salot, mga peste. Bakit po? Pino-point out po dito ng Panginoong Diyos na ako ang makapangyarihan sa lahat, na walang mas dapat mauuna sa puso ko. That even the magician dito, yung mga salamangkero, bakit? Di ba pagka gumawa ng salot ang Panginoong Diyos, ang ginagawa nila, dinuduplicate nila. Pero in this time, in this moment, dinali pati sila na apektuhan. Sabi doon to the point na hindi sila makaharap kay Moses dahil pati sila po ay nagkameron ng salot na to. But again, in ika-3, makikita pa rin po natin na ika-6, matigas pa rin po yung puso. Sige, para makarelate lang tayo, sino dito nagkameron ka ng pigsa? Madali ba yun? Kasi pagka binasa natin, parang andali-dali lang Pero gusto ko, kayo po mismo, maintindihan natin kung gaano katindi yung hirap na binibigay po dito. Boils, livestock. Sino dito may mga alaga ka? Yung anak ko, namatay lang yung pusa namin, ilang linggo na umiiyak. O siguro maaari yung baboy. Sino dito nag-aalaga ng mga baboy? Kaya ako mag-joke. Di ba pagka namatayan ka ng pinagkakakitaan mo, pinagkukunan mo, langaw. Sabi dito, sobrang daming langaw. Yung iba ka, may naiirita ka na. But again, time after time, hindi po marunong. Hail. Dahil kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa inyo, sa mga opisyal at mga mamayan mo, para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Alam niyo po yung hail, yung yelo. So buong yelo babaksak. Sabi ng Diyos, kahit noon pa, kaya na kitang patayin. Pati ang mga mamayan mo sa magitan ng karamdaman. At wala na sana kayo ngayon. Verse 16, pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Again, God shows pa rin kung sino siya bilang Diyos. Sabi dito, kahit buhay ng sino man. Sino dito, masasabi mo, bukas, buhay ka pa. Alam niyo po yung kumain ng balot. Kumain lang ng balot, namatay. Pagka gano'n, ay patay. May pako pa rin ako. Corny ko talaga. Medyo pinapatawa ko na kayo, pero seryoso po ako dun sa word na kahit buhay ng sino man, walang pwedeng makapagyabaw. But ano po yung
yung sa mundo. Ang Diyos po ay Diyos na tapat at Diyos na pinaparusahan niya yung mga matitigas ang puso. And I see it here na lalo kang magkakamerong compassion dun sa lost. That despite of many things na ginagawa nilang mali, bagay, may ginagawa rin naman tayong mali. Pero paulit-ulit lang, cycle lang. Gagawa pa rin ako ng mali. I believe na ang Diyos ay kinakatok na sila many times. Oy, mali ang ginagawa mo. Sige, bibigyan kita ng salot. Oy, gising. Ito po yung Diyos. Kaya bukas, sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. At ang lakas na babaksak nito, hindi pa nararanasan ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Namatay lahat ng hayop, mga tao na iwan sa labas, at pati ang mga halaman ng punong kahoy. Grabe to siguro nung parang may natira, meron ng pandemya sa hayop, may natirang konti, pero again, niisip ko yung bahay nila, no? Ano kaya ang tsura ng bahay ng time na yun? Locust. Kaya pumunta si Moses at Aaron sa Paraon. Sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan ka pa magmamataas sa akin? Palisin mo na mamayan ko para makasamba sila sa akin. Again, paulit-ulit sinasabi ng Panginoong Diyos, Paraon, palambutin mo na yung puso. Sabi niya dito, palayain mo yung aking mga tao para daw po saan? Ang paglayan ng mga tao? Para daw po sumamba. And many of us, bakit po tayo nakalaya sa kasalanan? There's one reason na yung buhay po natin ay i-dedicate po natin sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay para sa pagsamba. Then yung ika-9, darkness. Sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ang kadiliman sa buong Ehipto. Kaya itinaas si Moses ang kamay niya sa langit. Nagdilim ang buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Makikita po natin yung binanggit ko na, sorry medyo teaching yung ginagawa natin na sa kailangan po. Yung ika-add yung bali-aning po yun na plates. Ito po ay may mga corresponding, kasi po pagan nation po yung Egypt. So may corresponding na mga Diyos-Diyosan. For further, you can do it po. Basahin niyo po yung Exodus na yung mga plates. Tapos, maano niyo naman po yun kung ano yung mga corresponding. Hindi ko na po babanggitin dito. Pero gusto pong i-point out yung judgment po ng Panginoong Diyos sa disobedient, proud, at mga hindi naniniwala po sa Diyos ay ganito po. Matindi po. Meron pong diin. Hindi lang po siya ang Diyos na mapagmahal. Sino po dito alam mo, ang Diyos natin ay mapagmahal. Pero siya rin po yung Diyos na banal. Kung siya po ay Diyos na mapagmahal, hindi rin po maalis sa kanya na siya ay Diyos na banal. That's why yung kasalanan at ang ating pong Panginoong Diyos ay hindi pwedeng magsama. Remember in the Old Testament, every time magpapakita ang Panginoong Diyos. Kaya nga po si Moses naano siya dun sa burning bush. Kasi every time magpapakita po ang Panginoong Diyos, there's a tendency kung meron kang kasalanan, patay ka po.
hindi ka pwedeng maalaw sa presensya po ng Panginoong Diyos. That's why bilang mga Kristiyano, be careful din po tayo to guard our heart because the enemy will corrupt us and deceive us. It is possible ba that we are a Christian? Tinanggap mo na ang Panginoong Diyos, pero pwede ka pa rin pong mawala sa Kanya. Oo, ako lang. Tanungin ko sa sarili ko. Posible po ba? Sino po dito na posible? Tinanggap po na ang Panginoong Diyos, Iso Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo, pero posible pa na mawala yung kaligtasan na meron ka. Sino po dito magsasabi, taas mo ang kamay? Sino po dito magsasabi na, oo, taas ang kamay? Sino po magsasabi na hindi, taas ang kamay? O sige, para lahat, tumaas ang kamay. Sino dito ayaw magtaas ang kamay, pakitaas ang kamay. Posible po. Limutan ko yung scripture Pagka tinatuwa mo na ang Panginoong Diyos. The scripture na nasa Bible, pag tinatuwa mo ang banal na Spirit. When you not accept Him as your Lord and Savior, si Jesus. Kaya po yung theology about Jesus ay napakahalaga po. Pagka po mali po yung pagkakaintindi natin kung sino ang Panginoong Jesus, pwede po yung ating kaligtasan ay maapektuhan. But again, the simple thing na when you accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you will be saved. There's eternal consequences of disobedience. Hebrews 3:12-15. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang na lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas ng puso nyo sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung maririnig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyong naghimaksik sila laban sa krus. Roma 2:5-8. Pero dahil matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niyan ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Binibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga tao na nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti, nahangad na makamtan ang katarungan. Papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili, ayaw sumunod sa katotohanan kundi kasamaang ibubuo sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Again, doon po sa mga nagmamatigas na puso, may kaakibat po na parusa ang Panginoong Diyos. Kung titignan po natin yung parusa with the salot, parang kung i-imagine mo po ito, wala nang titindi pa sa naranasan ng mga Ehipto. Pero again, hindi po dahilan yung pinagdadaanan o yung nararanasan. Ang labanan po dito, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Medyo relatable ba?
Kasi po ang Diyos po ay righteous judge. Wala po siyang bahid na kasalanan. And lahat po na walang Diyos ay ganito po yung kanyang pag-aaral. Sabi sa Bible, for all have fallen short to the glory of God. For the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po sa kasalanan ay kamatayan. And alam niyo po yung kamatayan into the Bible? Ito po yung tinatawag na hell. May mas titindi pa ba doon sa tinatawag na impyerno? Baka matakot na kasi. Impyerno. And sabi po dito, gantong po katindi ang Panginoong Diyos na magparusa sa mga matitigas sa puso. Posible ba sa isang Kristiyano na maging matigas ang ating mga puso? Yes. And be careful. Ang Diyos po ay Diyos na nagpaparusa. Remember the consequences? Sino po dito parang because of the sin that you did before, you suffered the consequences ngayon. Sino po dito? Ako po. Nung bata pa po ako, ang sabi ng tatay ko, mag-aral ako mabuti. Naging high school po ako, sabi ng tatay ko, mag-aral ka mabuti. Pagdating ko po ng college, mag-aral ka na mabuti. Ay hindi po ako sumusunod sa tatay ko. Ayun, hanggang ngayon po, kailangan ko pa rin po mag-aral ng mabuti. There's a consequences. Sabi nga nung anak ko, Daddy, graduate ka ba? Oh, I am a physical therapist. May honor ka ba? Wala. Tinawanan nila. Mga simpleng consequences na, pero anak kung ako'y nag-aral noon, baka madami akong medal. Nagka-medal lang po ko sa mga sports eh. So lahat po ng mga kasalanan natin, even we are now a Christian, pag may ginawa po tayo na pagdidesisyon ng hindi tama, yung pinairan mo, emotion mo, hindi mo, there's a consequences. So, second point, malapit na po tayo matapos, God's mercy upon those who heed and listen to His warning. Exodus 9:4, hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at mga hayop ng Ehipsyo, at walang mamamatay ng mga hayop sa Israelita. Nagpadala ang Paraon ng mga tao at malalaman niya na walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Pero matigas pa rin ang puso niya at hindi pinaalis ng mga Israelita. Exodus 9 verse 25 to 26. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid, dahil ang sino mang nasa labas, tao man o hayop, ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng Paraon at sinabi ng Panginoon, kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila. Pero may ilan na binabaliwala ang babala ng Panginoon. Binabayaan lang ang mga hayop at alipin nila sa labas. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas at pati ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang hindi umulan ng yelo kung saan nakatira ang mga Israeli. Grabe po, no? Yung Egypt po, nandito po medyo sa baba. Yung Goshen po, doon po sa medyo pating taas. Kumbaga parang Lokban at Tayabas. Minsan po, pagkagaling po akong Tayabas, nakamotor po ako, ang init-init po. Pero pagkalampas ko na po ng
tulay ng prinsesa, ay parang, minsan parang may bagyo. Lalo na napupunta ako dun sa Chawe. Minsan nakanta pa ako, Chawe, Chawe. Leopard niya. Sabi po, ito po yung awa ng Panginoong Diyos dun sa mga nakikinig sa kanyang babalak. Ibig sabihin po, ang Panginoong Diyos po ay naaawa at ililigtas niya yung mga maka-Diyos at yung mga nagtitiwala sa Kanya. And even the paraon, even the officials, hindi naman daw po sinasabi dito yung mga ano lang. Di ba sabi ng Panginoon, itago niyo yung lahat ng nandyan. Huwag kayo magpakalat-kalat ng inyong mga hayop, yung mga tao pumasok ng bahay. At ako'y magpapaulan ng yelo. Yung iba ba may Diyos? Sabi doon, official ng paraon. Pero dahil nakinig sila, nagtiwala sila. Hindi ko alam kung paano sila nagtiwala. Medyo siguro natakot na sila sa sobrang dami ng pinagdaanan nila. Pero dahil nakinig sila, they get the principle na sinasabi ng Panginoong Diyos. Naligtas po sila. And in the same time, in the place of Goshen, wala pong parusa na dumating. What do I mean? Ba't yung iba parang hindi naman Kristiyano, pero umuunlad? Meron pa kayo nakita na hindi Kristiyano, pero parang Kristiyano the way he live. Di ba, ako po, marami po akong kakilala. Yung giving po, yung being generous, di ba, maigi pa ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. The more na makikita mo yung tao generous and really into the advancement of God's kingdom, makikita mo their life are prosperous. Parang nabanggit ko dito one time, we have a event, then more of the supporters are also hindi po born again. But because they know yung vision, na naiintindihan nila ito ay para sa advancement of God's kingdom, they are really support that. And when you look at their life, they are prosperous po sila. Doon po sa mga nagtitiwala sa Panginoong Diyos, ito po ay inililigtas na. Our God is merciful, is a merciful God to those who listen and humble himself to the Lord. Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to the end. They were new every morning. Great is your faithfulness. 1 Timothy 2:4, nais siyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Sa awa ng Panginoong Diyos, ang nais niya ay kaligtasan ng nakararami. Let us listen to the word of God and His warning to us. Hebrews 12:25, kaya makinig kayong mabuti sa Kanya na nagsasalita at tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa, hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatanging makinig sa nagsasalita mula sa langit. Listen to God. Listen to God's correction para hindi po tayo mapahama. As I wrap up, ganito ang Diyos magparusa sa mga hindi nakikinig at matitigas ang ulo. Ganito rin po ang Diyos na magligtas sa mga nagmamahal sa Kanya. But in the end, makikita mo, andun pa rin po yung grasya ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. May picture ba tayo dyan?
This is the Egypt and this is the Israelite. Makikita rin po natin na again, panatag na panatag yung mga taga Goshen. Pero yung mga taga Egypt, ayan po, sobrang hindi po yung nangyari. May dinali ang kanilang mga pinagkakakitaan, dinali ang kanilang kalusugan, dinali ang lahat. Bakit? Titigas ang ulo nila eh. Hindi nakikinig. Hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos, ito po yung ginagawa ng Panginoon Diyos. And Exodus 8:22, sabi po dito, pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na ako ang Panginoon na nasa lupain iyon. Yung sinabi po dito, hindi mararanasan lupain, in the ESV version, I will set apart. Set apart means separate something and keep its special purpose. Ang grasya po ng Panginoong Diyos ay hindi lang sa mga umiibig sa Kanya, but also dun sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. When we think po dito kanina, kung titingnan po natin, ang akala natin na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay para lang sa mga Israelita, makalaya sila. Pero bakit daw po tumagal ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, ba't umabot pa daw po ng 10? Pero still, buhay pa rin po si Paraon at buhay pa rin po yung mga tao na nakasurround sa kanya. Kung ikaw kaya yun, parang ang daming palaka, parang gusto mo pa bumabuhay. Ang daming lamok, ang daming langaw, ang dami mong parang mga bukol-bukol, parang mga pigsa. Parang ang hirap naman ng buhay. Pero bakit daw po tumagal? Kasi ganun pa rin kamahal ng Panginoong Diyos ang mga tao. Mistin na buhay sila. Bakit? Ang gusto ng Diyos ay magkameron ng puso na paghingi ng tawad ang mga tao. Ito po yung grasya ng Panginoong Diyos. Again, as I end, why Jesus Christ? Bakit si Yesu Cristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kunin ang ating mga kasalanan? If you are a Christian, sino po dito mga Kristiyano? Sige, taas mo kamay, palakpakan niyo ang sarili. You are blessed. Kasi po yung wrath ng Panginoong Diyos, sigurado po that we will have eternal life. Pero ang tanong, bakit daw po na-receive po natin yung grasyang yon? Like Moses, like Aaron, God want us na tayo po yung maging daan para makakilala sila. Maunawaan, maintindihan na ang Diyos na buhay ang makapangyarihan sa lahat. Can I call the music team? Can we all stand up? As we trust God and put our faith in Jesus, we can experience freedom and grace in times of need, hardship, and suffering. Yes, truly po, bilang Kristiyano, meron pa rin naman po hardship. Meron pa rin pong suffering. But there's assurance. Kung kasama po natin ang Panginoong Jesucristo, we can overcome. Ano po pinagkaiba natin ngayon sa labas? Sa mga walang Diyos? Pastor, pare-parehas mo palang may problema. Sino po dito, Kristiyano, parang meron kang problema? Lahat naman tayo, di ba? Baka nga lahat tayo tataas ang kamay. Pero anong pinagkaiba po natin? Kilala po natin yung tunay na Diyos. Kilala po natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. That in the one snap of His finger, tunay po, ibibigay na po sa atin kagad ng Panginoong Diyos yung pangailangan natin. But again, gusto po ng Panginoong Diyos sa bawat Diyos sa atin
Magkameron po tayo ng puso na mapakumbaba, puso na nagtitiwala sa Kanya, na as we give it to Him, ibibigay niya po sa tamang panahon ng Panginoong Diyos yung ating mga pangangailangan. But today, baka kaya hindi pa binibigay ng Panginoong Diyos sa atin, baka ganun pa rin katigas ang ating puso. We think na I attending church every day. Every Sunday. I do discipleship, I read my Bible. But ang gusto po ng Panginoong Diyos dito, kita-kita po natin, it is very clear. Huwag daw po maging matigas ang ating mga puso. Gusto po ng Diyos na ipigay natin sa Kanya kung ano ba yung ninanais siya. I don't know sa iyo, maybe when we hear the preaching of the word kanina, maybe yung future mo, parang, Lord, ayaw ko ibigay sa iyo ito. Kikim-kimin ko ito, sasarilihin ko na ito. Or maybe the sin na patuloy mong ginagawa. But today, I believe God wants us na ibigay ito sa Kanya. Let us pray. Lord, thank you for today. Lord, saliksikin mo yung puso ng bawat isa. Na tunay, pagka ikaw, Panginoong Diyos, tunay na ikaw ay walang bahid na kasalanan. That's why every time we hear your word, every time we understand kung sino ka sa amin, ang tingin namin sa amin, ang aming mga mabubuting gawa, ay katulad lamang ng isang basahan. Yung aming mga ginagawang parang sacrifices sa'yo, again, just like a filthy rags in you, Lord. But today, we pray na taos puso kaming humingi ng tawad sa iyo, Panginoong Diyos. We are that person that God touched you today. Just simple say, Lord, sorry sa mga mali kong ginawa. Lord, I pray also to the person that maybe she think na kaya ito yung pinagdadaanan niya, kaya parang ganito lang, laging ganito yung cycle ng sitwasyon niya. I pray, God, that you will give her or him a wisdom how to obey, how to listen to your word. Lord, thank you for this person that truly na nagtitiwala sa sayo ngayon, Panginoong Diyos. Na Lord, truly na handa niyang tanggalin, handa niyang ibigay sa iyo, ipagkatiwala na ikaw ang Diyos sa makapangyarihan, na pwede niyang sandalan, pwede niyang kapit. Lord, tanggalin mo sa amin yung pride. Tanggalin mo sa amin, Panginoong Diyos, yung pagiging matigas yung aming mga puso. But Lord, bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo. Lord, we want to lift up your name into this place. Can we continue in the attitude of worship to the Lord?